what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre may tatalakayin tayo ngayon. Dahil mga katunay, posible daw makabalik sa bansa si PRRD. Ang ibig sabihin nito, makakalaya si PRRD. Wow! Ako ha? Eto, wag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na nating panoorin mga katunay at bigyan natin to ng reaksyon. Pakinggan natin to. Posibleng makabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung tuluyang mabuwag ang International Criminal Court o ICC. Ito ang pananaw ng isang geopolitical analyst kasunod ng paninindigan ni US President Donald Trump laban sa International Tribunal. Ayan ha, posible daw makauwi si PRRD, makakalaya si PRRD once na mabuwag yung ICC na dapat naman talaga mabuwag na. Kasi sa totoo lang, yan ang ginagamit kasi talagang sandata dito sa atin sa Pinas eh. Doon sa mga kumukontra sa kung sinong mga nakapwesto ngayon. Yan ang ginagamit nilang sandata. Pero ayaw nilang madinig yung mga ganong klaseng komento na ginagamit na sandata, yung ICC. Di ba? Parang nababad trip sila. Pero ayun naman kasi yung nakikita namin eh. Naaniyay, banta sa soberanya ng mga estado. Narito ang balita. Muling naging sentro ng usapin ang International Criminal Court o ICC kasunod ng panawagan ni US President Donald Trump na buwagin ang naturang International Tribunal. Sa Pilipinas, nananatiling kontrobersyal ang naging papel ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga kritiko ng Marcos Jr. Administration, ang naging hakbang ng pamahalaan ang nagbigay daan upang madala sa The Hague ang dating Pangulo. Iginit nilang tila hindi na ipaglaban ang karapatan ng isang Pilipino at dating Pangulo na dumaan sa proseso ng hustisya sa sarili nitong bansa. Tama. No? Lagi natin pinag-uusapan dito yan na si PRRD talaga ay hindi dumaan sa tamang proseso. Yung pagkakadala kay PRRD dyan, wala talaga. Ni hindi man lang dumaan dito sa korte sa atin sa Pilipinas yan eh. Diba? Gaya ng ginagawa nila kay Bato. Sa pilitan nilang dinala si PRRD. Sa pilitan nilang tinanggal dito sa ating bansa. Mantakin mo, walang jurisdiction ng ICC pero may karapatan ang ICC na kunin ang kababayan natin. Kapag wala ng jurisdiction, wala na silang karapatan. Kapag wala ng jurisdiction, dapat hindi na nila tinanggap si PRRD. Pero bakit nila tinanggap? So, tinanggap nila yan, ang ibig sabihin, merong tao sa likod ng pagkakahuli kay PRRD. Hindi naman siguro kikilos ang ICC na walang pahintulot dito sa ating bansa. Hindi sila pwedeng magdesisyon ng sila lang. Lalong-lalo na wala silang jurisdiction sa atin dito sa Pilipinas. Wala nang ICC dito, tinanggal na. Wala na silang karapatan. Kaya nga, di ba? Hindi sila kikilos nang walang tao sa likod niyan. Ngayon, huwag na natin banggitin kung sino yung tao sa likod niyan. Kahit naman alam ng karamihan kung sino yung mga tao sa likod niyan. Gusto lang talaga nilang tanggalin si PRRD dito kasi alam ko, yung mga panahon na yan is election dati yan. Midterm election, malapit na yung midterm yan. Talagang tinanggal nila si PRRD dito para hindi maging malakas yung mga nasa kahan ng mga Duterte. Pero hindi naman nangyari yun. Mas lalong lumakas, mas lalong nakakuha ng simpatya ang pagkakadala kay PRRD sa The Hague. Mas lalong nabuhay ang mga tao, mas lalong sumuporta at dumikit ang mga tao sa Duterte. Kaya lahat ng inendorso ng mga Duterte ay nanalo. Pero syempre, may mga ibang senador na galing sa mga Duterte ang natalo. Pero sa tingin ko, kapag tumakbo uli yung mga senador na yon, is may posibilidad na manalo. Oo, maaari. Kaya kung ako sa kanila, wag silang susuko. Gaya lang ni Attorney Vic Rodriguez. Talagang si Attorney Vic talaga is para sa akin karapat dapat maging senador. Si Senator Senator agad. Si Attorney Bondok. 'Di ba? Isa din 'yan. Sa may abilidad. 'Di ba? Marami pa. Marami pa. Na pwede nating maging bagong senador sa susunod. Ganito din ang naging sentimiento ni US President Donald Trump kaya nais nitong bogi ng ICC. Ayon sa administrasyong Trump, hindi saklaw ng... Ayan ba? Kailan mo ba gagawin, Trump? Gawin mo na!
Kasi syempre, pag nabuwag na ang ICC, wala na yan eh. Di ba? Wala na. So ano pang gagawin ni PRRD dyan? Eh di uwi na siya dito sa Pilipinas. Ngayon, yung mga gustong magkaso pa kay PRRD, kung gustong i-continue ang kaso sa kanya, eh di dito na lang sa Pilipinas, di ba? Oh, handa naman si PRRD, handa niyang harapin basta dito sa Pilipinas, hindi na dyan sa ICC. Di ba? Kaya kay Senator Bato, hintayin mo munang mabuwag yan. O kita mo, bubuwagin pala. Jurisdiksyon ng ICC ang Estados Unidos dahil Para lumalabas dito, what Trumps want, Trumps get. Tama ba? Tama ba ang English ko? bagamat nilagdaan nito ang Rome Statute noong taong 2000, hindi naman ito niratipikahan ng Senado ng Amerika. Isa rin sa mga naging dahilan ng pagtutol ng Washington sa ICC ang naging investigasyon nito sa mga umano'y krimen sa digmaan sa Afghanistan, kabilang ang mga aligasyon laban sa ilang miyembro ng militar ng Estados Unidos. Sa panayam ng SMN News sa geopolitical Talagang pag ang Amerika naapektuhan, no? Talagang kung sino yung mga nagiging palakid sa kanila, talagang tatanggalin kita, akala mo. analyst na si Herman Camentong Chu Laurel, sinabi nitong isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit nais ni Trump na tutulan ang ICC. Kinakasuhan po nila yung nilang mga sundalo ng Estados Unidos sa mga gera ng Estados Unidos tulad sa Afghanistan. Kaya nila Siyempre ayaw na ayaw ng Amerikano po yun. Pero si Trump ang medyo may independence from the European leaders talaga na gawin ito na itakwil lang ni ICC todo-todo openly at labanan ng ICC. Binigyan din ni Camentong na kung magkataon umano na mabuwag ang ICC, may posibilidad na maibabalik dito sa bansa Yun! si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang iniintay na lahat. Na maibalik si PRRD dito sa Pilipinas. Yun talaga. Diba? Kasi hindi naman siya dapat nandiyadyaan. Yan. PRRD, konting tiis na lang. No? Baka madali ni Trump yan eh, di ba? Siyempre, hindi naman gagawin ni Trump yan para kay PRRD. Alam naman natin, si Trump kaya niya ginagawa yan dahil naaapektuhan sila. Pero siyempre, kapag nagawa ni Trump yan, siyempre damay na rin si PRRD dun sa swerte. Diba? Kasi nga siyempre, kapag nawala ang ICC, PRRD is babalik uli sa atin. Diba? Wala ng ICC. Diba? Kasi talagang sa akin, ako, pabor ako dyan. Sa ginagawa nito, go, Trump! Go, Trump! Diba? Kasi ginagawa nilang sandata yan eh. Yung mga taong kumokontra, diba? Yung mga kumokontra dito sa atin, ginagawa nila yan. Kakasuhan si Bongo, kakasuhan si BP Sara sa ICC, ginagawa na masyadong weaponize yan. Diba? Kahit ayaw nilang aminin, pero yun ang nakikita natin. Pero depende pa rin anya ito sa pressure na gagawin ng Estados Unidos patungkol sa nasabing usapin. Depende na yan dito sa pressure talaga ng gagawin po ni Presidente Trump. Pero depende yan. Dahil po si Trump ay hindi na po nasa malakas na posisyon sa politika sa loob ng Estados Unidos. Wala na pong lehitimong dahilan na mapanatili si Presidente Duterte sa dahil. Bagamat nananatiling hindi kasapi ng ICC ang Estados Unidos, patuloy na nagiging paksa ng pandaigdigang debate ang saklaw ng kapangyarihan ng hukuman, partikular sa mga kasong may kinalaman sa mga bansang hindi naman miyembro ng ICC, hindi lumagda o hindi nagratipika sa Rome Statute. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMN. Ayan na, malinaw mga katunay ha. Talagang kapag wala ng ICC, talagang si PRRD ay may posibilidad talagang makalaya. Makabalik na dito sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? Magandang balita 'yan mga katunay. Sana nga mangyari 'yan. Talagang ang dami talagang mga kababayan natin na umaasa na si PRRD ay makauwi dito. Although hindi naman namin sinasabi na makalaya siya ganito pagdating sa Pilipinas. Ngayon, kung meron silang gustong ikaso ay continue pa yung kaso kay PRRD, dito na lang siguro sa Pilipinas. Huwag naman natin masyadong maliitin ang korte dito sa atin. Diba? Kasi sa totoo lang, siguro talagang natatakot sila dito sa korte natin kasi sa ICC, parang, sa totoo lang, parang nakikita ko one-sided eh. Diba? Dito kasi sa atin, may posibilidad na si PRRD ay mapawalang sala. Kaya iniiwas nila dito yan eh. Para sa akin kasi wala akong nakikitang mali na ginawa ni PRRD simula nung nanungkulan siya. Diba? Ang pagkakamali niya lang ay ang mahalin tayong lahat at protektahan. Kaya kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.